So sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Non-issue na ba yun na pwedeng ituloy? Kung nasimulan ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado kung hindi sang-ayon doon ang kampo ni VP Sara. Halimbawa, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon na hindi pa ina-actionan ng Korte Suprema. Pero hindi lang yun, hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. But, Sir, the impeachment court can also make it political if the trial, Yes. if there's going to be a trial or not. Definitely yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. It's not just the Supreme Court's decision. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or the other, yes. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kino-questioning term ay 6 na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso at hindi siya automatically dismissed. So sir, kumusta na yung status ng impeachment rules? Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. So sir, yung suggestion mo na yon, subject for approval pa sa Definitely. Plenary. Lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Kaya sabi ko, panukala ito, suggestion ito. Okay, Mean. SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo, sir, dati sarili yung desisyon yun? Magdedesisyon ng impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na, yung Not rules, the Senate, the impeachment court. sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara ay yung ginamit kay, Yung kay- existing rules pa rin. Ang magiging pagkakaiba lamang ay nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be suppletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Isasuggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press con na ito, makakarating sa kanila, isasuggest namin ito kapag ka nag-convene ng impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magko-convene na kayo as impeachment court, tama ba? Bilang Senado muna, And then, yung pag-convene... magko-convert na lang kami the to same an date. impeachment court. Same date or June 3? So, better na before June 2 ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition? Hindi naman, basta walang TRO ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila,
pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. So sir, on June 2, resumption ng session, and then sabi nyo nga possibly the following day pa yung pag-convene nyo bilang impeachment court, and then the same day din po yung pag-take oath nyo bilang mga senator judges? Sa June 2 marahil, magpapadala kami ng notice sa Kamara itong linggong to, itong darating na linggo, na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal procedure para officially ma-take cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng articles of impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it, and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang magti-trigger ng impeachment court. It is the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan basahin yung impeachment complaint sa plenaryo. Noong nagdaang panahon ang gumawa niyan, majority leader lamang. Pero hindi yan ang nakalagay sa rules namin at hindi yan ang nakalagay sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules natin. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung pitong charges, and then the Senate will refer it to the appropriate committee, and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day. Okay, Myla. Sir, paano sila Yung robe, may utang pa ako sa'yo. Okay, sir. Naalala ko yan. Paano sir ma-recognize yung yung prosecution team kung hindi pa kayo naka-convene as impeachment court? Paano nila babasahin? Kung if that happens Sa plenary first time, gagawin yun. Yes sir. No, Paano we will sila ma-acknowledge? Hindi pa sila prosecution. Ang maging members of the House who filed the impeachment complaint, they will have to designate who will read it. And I'm assuming ito yung mga prosecutors din na i-assign nila. So this is the first time na mangyayari sir, no? So hindi ko lang ma-picture. So i-recognize sila as paano yung di ba you are in session. Paano i-recognize sila? They will be called upon in plenary to read the articles of not the whole articles, the charges at the very least, and to submit the rest formally for the record in the Senate. First time siya, pero yun ang nakalagay sa rules. Bihira naman ang impeachment at hindi nagawa dati, pero hindi rason yun para hindi namin sundin ngayon yung nakalagay sa rules. Okay, si Mav, and then Raymond. Mav. Mamaya na yun. Sino daw? Di ba, Considering ang dami na nangyari? sir, hindi niyo pa kami dinadala dun eh. Ang dami nangyari. Teka muna. Sir, considering lang po yung current cast of characters ng impeachment trial, are you expecting or are you concerned na magiging medyo circus-like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan, yung pinepresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok nga ni na
Dilima at saka Chel Jokno? Mas magiging exciting ba ito? Hindi para sa akin na sabihing maganda nga o pangit yon. Hindi para sa akin sabihing magaling o hindi yon. Mga di-calibre kasi itong mga to, sir. And considering yung nag-experience ni Dilima under the Duterte administration. Well, they are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe. When she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Anumang ilaw ng camera na itututok sa sinumang tao, dalawa ang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So, nasa sa kanila yun. Kung ano mapapakita nila, at nasa tao din yun. Kung ano ang makikita nila. Minsan magkaiba yun. Yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Before Raymond, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung magiging presiding officer sa impeachment court. Well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Senator Jinggoy. Subalit sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi nag-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. Okay, Raymond? One point lang, sir, doon sa Kahit dalawa. doon sa preparation, as we speak, percentage-wise ba, pagdating sa impeachment, saang bahagi na tayo ng preparasyon as of date? Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa isa o dalawang charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges. Hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan, siguro pagkatapos na ng session namin ng June 2 to 13. Kung saan imbitado kayo, kung nais nyo makita, para makita nyo yung dry run, yung flow ng tao, ika nga, at yung flow ng proceedings in relation to the location of the prosecution, the defense, and the senator judges. Yung road, sir, finally na napag-usapan. Napatahi na. Alam ko napatahi na. At nasukatan na, kung hindi ako nagkakamali, lahat o maliban sa isa. Kaugnay na may mga nangangampanya kasi na hindi pa naman nakuha. Nakuna ng sukat. Pero ready na yung mga, ginaya lang naman yung dati. Sir, yung room assignment, finalized na? May inassign na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng Kamara, yung kanilang mga staff. Sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa karapatan nila at oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito at sinabing may pending petition pa daw sila. Kaya buong galang, sabi nila, na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpa ano? Ravelo. Hoping ka daw ba na ma-retain mo yung pagiging Senate President? Ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping, it's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayoriya ng Senado. 13 at higit pa. Pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabilang ako, basta may sesyon. Dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin. Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi. So, sir, Amayla. Sir, purso ko na lang, sir, yun. So,
So since may open declaration na Sir Is it second demotion mo yan? since may open declaration si Senator Soto na willing siya to accept for as long as may number siya na 13, wala ba sir effect sa iyo? Walang dating, wala kang paghahanda? Ulitin ko, Myla, yung sinabi ko kanina. Ikaw naman nagpapainit ka na ng parang hawakan mo yung tenga yung sinasabi mo yan. Walang ganyanan. It's All 24 senators, I think that way. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. So, hindi unique yung posisyon yon. Posisyon yan, naniniwala ako. Pananaw yan, naniniwala ako. At paninindigan dapat yan, naniniwala ako, ng bawat senador. Dahil wala namang qualification ng Senate President. Ang qualification lamang, dapat miyembro ka ng Senado. At sino man ang maging Tama na yung katatapos lang ng bangayan sa politika. Hawak tenga ka naman agad. Wag muna. At sino man yung maging Hawak Senate- ilong agad. O, wala naman ganun. Di ba? Wag naman. Alipasin nyo naman ng konti.